Good day sa inyo lahat. Sa video na to, itutuloy ko lang yung pag-explore natin sa AutoCAD commands. So yung last video, ginawa ko yung properties and groups. So ngayon, tuloy ko lang dito sa utilities and clipboard. So under utilities, meron ditong very important item na gusto ko ipakita, lalo na sa mga beginner. Ito ay andito sa under na utilities. I-click nyo yung arrow na yan, then point style. So dito sa point style na ito, pwede nyong palitan yung shape ng point style. Tapos yung size nya, pwede nyo gawing maliit, gawing malaki. Importante ito, halimbawa, lalo na kung meron kayong gustong i-divide. Let's say this line, i-divide natin ng sandali, palitan ko lang muna sa, so let's say i-divide natin to. So divide there, let's say 7. So you see, mayroon siyang, kapag sinelect nyo yan, mayroong point kung saan i-divide yung 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 segments. Pero hindi nyo nakikita yung point kung saan na-divide. Pwera lang po i-select yung ganyan. Ngayon, pag pumunta kayo sa point style, pinalitan nyo na, let's say this one, click, kitang-kita kung saan nyo dinivide ang line. So pag i-binrake nyo ganyan, oops, kapag madali nang putulin yung line dahil kitang-kita ko nasaan ang segment kung saan pinutol. So yan, napakaganda ng icon, napakagandang malaman kung saan nakalagay ang pagpapalit ng shape ng point. At meron dito sa utilities na yan, meron ditong measure. Actually, sa paggamit ko ng AutoCAD sa more than 20 years, hindi ko ito ginamit. So kapag ito ang function nya, ayan, nag-indicate siya ng dimension ng room. Kapag inilipat nyo sa room, ayan, no? 3.2 meters by 2 meters. So kung saan nyo ilapit, nag-indicate siya ng mga dimension. Actually, katulad ito ng itong command na ito, under annotation, dimension, actually mas prefer ko itong gamitin kaysa sa dito sa measure. Kasi pag ito ang ginamit yung measure, lalapit nyo ganyan, makikita nyo yung dimension. Pero pag pumunta kayo sa ibang, inilipat nyo yung cursor nyo dito, posible nyo malimutan yung nakita nyo doon. Kaya mas prefer ko itong gumamit ng dimension. At least nakalagay doon yung dimension. Tapos pagkatapos, burahin nyo na lang.
So, itong command or icon na measure, hindi masyadong gamitin. Punta naman natin itong next icon, quick select. Hindi rin naman ito masyadong quick kasi iseset nyo pa yung gusto nyo hanapin. Let's say layer equals 1 layer. So, lalabas yung kung ano yung layer na yon. Ise-select. Makikita natin dito na select yung layer na wall. Next is select all. Ito yung maganda. Pag isang click lang, select all na. At ang shortcut naman dyan ay Control A. Select all. At meron din ditong quick calculator. Ito maganda rin to kasi meron ng lalabas na kagad. Kumisan meron tayong kailangang gamitan ng calculator. So, ito yung maganda rin. Equals. Instead of pupunta kayo dun sa tapos mag-search kayo ng calculator. Yan. Yung apps. Hindi na kayo kailangan pumunta ron. Punta na lang kayo sa utilities and quick calculator. So, yun ang mga commands sa utilities. Punta naman tayo sa clipboard. Sa clipboard naman, so, meron siyang paste, copy, cut. So, ito ay kung may dalawa kayong file at gusto nyo kopyahin, i-copy ang isang object or more objects papunta sa kabilang file. Gawin ko lang itong may dalawa tayong file na ginawa kong side by side. Gawin ko lang to. Let's say copy natin, copy clip, select object, enter, tapos pupunta tayo sa kabilang file. So, ito yung paste. So, yan, nakopya na natin yung ilang object papunta rito sa isang file. Pero makikita nyo dito, hiwa-hiwalay siya. So, paste ulit, paste as block. Pag paste as block, isang entity siya, nagiging block siya. Ang pangalan niya ngayon ay yun, ang name niya. Isa pa, paste, hyperlink. Sa yan, sa mga Excel, yan, hindi para sa beginner. Paste special sa mga din to, mga Excel file. So, paste to original coordinates. Ulitin natin, hindi masyadong kita. So, nakopya na natin yung kanina. Paste na lang natin. Paste to original coordinates. Ibig sabihin kung saan yung
eksaktong coordinate dito sa kinopyahan, mapupunta siya sa same location. Let's say, mag-drawing tayo dito ng line. Then, copy clip. Punta tayo sa kabilang file. Paste. Paste to original coordinates. So, ang pupuntahan niya ay yung eksaktong coordinates ng isang file. So, mapapansin nyo kung mali ang drawing. Let's say, this one. Move natin dyan. Halimbawa, naglagay ng table dito. Tapos, gusto nyong kopyahin. Copy clip. Paste to original coordinates. Hindi siya tama. Ito kasi yung original coordinates. At iba ang location ng plan dito. So, mahalaga sa pagsiset up ng drawing ay nasa same coordinates lahat. Let's say this is first floor and this second floor. Kung meron kayong halimbawa column dito, pag inilagay nyo sa second floor, copy link, then paste here, paste original coordinates. Doon lalabas ang mapapalagay sa eksaktong position ng plano. Ano pa? Cut. Ang cut ay alam nyo na, the same yan. Example ay ito. Cut. So, nawala siya kasi kinat nyo. Ibig sabihin, nabubura pag cut. Tapos dito, paste to original coordinates. Malilipat lang siya dito. Kung gusto nyo alisin doon. Ayan, hanggang dito na lang siguro yung ating discussion ngayon sa video na to. At hanggang sa susunod na video, tutuloy ko yung mga ibang commands. Pero para sa mga beginner siguro hanggang dito lang. Nandari ng home. Yung iba kasi mga complicated na para sa malilito na yung mga beginner. Okay, hanggang dito na lang at hanggang sa susunod na video. Salamat.